Maganda ang naging growth ng Galatian Church. Hanggang may dumating sa kanila na mga tagapagturo na ang tinuturo sa kanila, oo, makapangyarihan si Kristo. Oo, kailangan si Kristo para sa kaligtasan mo, ngunit kulang si Kristo. Kung gusto nyo talaga na talagang maging katanggap-tanggap sa Panginoon, bukod kay Kristo, kinakailangan idagdag nyo kay Kristo ang buong lumang tipan. Kinakailangan mag-undergo kayo ng circumcision. Ito ay yung pagtutuli. Ito ang entrance sa pagiging Hudyo. At kapag kayo ay naging Hudyo, kailangan nyo sumunod sa lumang tipan. Kasi kulang si Kristo. Kasi kung si Kristo lang, hindi sapat. Kasi kailangang dagdagan si Kristo. At yung mga taga-Galacia, binili itong katuruan na to. Itong mga taga-Galacia ay nalito. Sabi nga ni Paul, dun sa Galatians chapter 2 or Galatians chapter 3, who has bewitched you? Ang gustong gusto ko yung translation dito ng modern Tagalog Bible kasi sakto siya. Sabi ni Pablo sa Galatians, may isang talata, sinong kumulam sa inyo na bigla kayong naniwala dyan? Who has bewitched you? Kasi kayo na nagsimula kay Kristo, ngayon magpapatuloy kayo sa laman. Ito ang main point ng Galatians. Ang main point ng Galatians, paano makapagpapatuloy sa buhay mananampalataya yung mga Kristiyano na nagsimula sa biyaya. At ang sagot dun sa tanong na yun ay sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, kung hindi sa pamamagitan ng pagsuko natin sa biyaya ng Panginoon na una nating sinukuan nung tayo ay naligtas. Hindi, ang maging Kristiyano ay hindi ganito. O siya, sige. Kunwari si Ate Lenlen ay merong malaking pagkakautang sa Panginoon. Mga 3 bilyon. At malamang kulang pa yon kung ilalarawan natin yung pagiging makasalanan natin. Pero sabi nakita ni Ate Lenlen, wala siyang pamamaraan para bayaran yung utang na yun. Wala siyang pamamaraan para talagang makalaya doon sa kanyang pagkakautang at karapat dapat siyang parusahan dahil sa pagkakautang niya na yun. Dumating ang Panginoon at ang sinabi kay Ate Lenlen, o siya, sige, yung 3 bilyon, burahin na natin lahat yan. Kalimutan na natin na may utang ka. Wala ka ng utang sa akin. O ngayon, dahil start from zero ka, maging maingat ka na sa paggastos mo, ha? O, ikaw na bahala sa sarili mo. Malaya ka nang gumawa ng mga desisyon mo sa sarili mo. Ayoko nang makikita kang may utang, ha? Ayusin mo buhay mo. Hindi ganon ang maging mananampalataya kasi, mga kapatid, totoo na kinancel ng Panginoon yung pagkakautang natin. Totoo yun. Pero hindi lang basta kinancel ng Diyos yung utang natin. Ibinigay niya sa atin lahat ng kayamanan niya kay Kristo. Mga kapatid, hindi ito simpleng negative 3 billion to 0. Ito ay negative 3 billion to 0, then to plus 3 billion and more. Hindi ka lang basta kinancel ng Diyos yung utang mo, tapos pinabayaan ka na kung anong gagawin mo. Magpapakaayos ka na ngayon, ha? Huwag ka nang uulit. Hindi ganoon. Rather, ang ginawa ng Panginoon, kakancel ko yung utang mo, lahat ng kayamanan ko ay sa'yo, ngayon lumakad tayong magkasama. Ngayon mabuhay ka para sa akin, ngayon ibigin mo ko. Yun ang kaibahan ng forgiveness lang sa forgiveness na may adoption. Sa totoo lang, at nag-agree, kung hindi ako nagkakamali, si Spurgeon ang nagsabi nito, o si Paul Washer, kung kinancel lang ng Diyos ang utang mo, malaking pagpapala na yun eh. Kung kinancel lang ng Diyos ang utang mo, tapos pinabayaan ka na niya, malaking biyaya na to. Sabi ni Paul Washer, kung ikaw ay pinarusahan lang ng Panginoon, o siya, sige, para patawarin kita mo, may bigyan kitang 10 minuto sa impyerno. Magtanda ka lang, tapos na. Kung yun ang ginawa sa atin ng Diyos, malaking biyaya na nga yun eh. Yung bang parang tinapik ka lang sa kamay, malaking biyaya na yun. Pero anong ginawa para sa atin ng Panginoon? Kinancel yung utang natin, ibinigay sa atin lahat ng meron siya, inilakip tayong kasama ni Kristo, at ngayon makakalapit ka na sa Diyos.
At kung ikaw ngayon ay lalapit sa Diyos, at yun ang objective ng lahat ng mananampalataya, ito ang punto ng mensaheng ito. Hindi ka lalapit sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Hindi ka lalapit sa pamamaraan ng iyong sariling willpower. Hindi ka lalapit sa pamamagitan ng pagpipilit mo sa sarili mo. Ikaw ay lalapit sa pamamagitan ng araw-araw na pagsuko na sa Panginoon na nagmumula sa isang puso na nanghahawak pa rin sa biyaya ng Diyos. Ang language natin, mga kapatid, ay hindi try harder. Ang language natin ay tignan mo si Kristo, tignan mo yung biyaya niya, tignan mo yung kabutihan niya, at hayaan mong yung pagtingin mo sa Kanya ang kusang bumago sa puso mo. Ngayon, ano ang ating pinag-uusapan dito? 3 bagay, ano ang dapat mong iwasan? Ano ang dapat mong ipagmalaki? At ano ang dapat mong i-live out? Ano ang dapat mong isapamuhay? Ulitin ko, 3 bagay lang, mga kapatid. Ano ang dapat mong iwasan? Ano ang dapat mong ipagmalaki? At ano ang dapat mong isabuhay? Unang-una sa lahat, ano ang dapat mong iwasan? Nakita natin sa verse 12, may sinasabi dito si Pablo, eto yung mga tao na pumunta sa church nila at nangaral na kulang si Kristo. Ito ang sinabi niya sa verse 12. It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised. Sabi ni Pablo, may mga tao na dumako sa inyong iglesia para magpakita, para sila magpakita ng reputasyon ng holiness. Para magpakita ng reputasyon na sila ay moral. Na sila ang may gusto sa inyo na kayo ay magpa-circumcise at sumunod sa Old Testament law. At tignan niyo yung sinabi sa verse 13. Etong mga taong to, hindi nga sila sumusunod dun sa sariling kautusan na pinapangaral nila, pero gusto nila na sumunod kayo sa kautusan. Anong klaseng mga taong ito? Anong klaseng mga tao ito? Number 1, ito yung mga tao na naniniwalang hindi sapat si Kristo. Number 2, ito yung mga tao na merong personal na pakinabang kapag yung Galatian church ay naging mga Hudyo. Score nila yun. Yun ay credit sa kanila. Number 3, itong mga taong to ay mga tao na ayaw yung persecution ni Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Alam nyo, nung nagsisimula pa lang ang Christian Church, itong mga Hudyong to, ang pinakamatinding persecutor ni Jesus ng mga Kristiyano. Itong mga Hudyong to, yung umaaway sa early Christian Church. At itong mga taong binabanggit ni Pablo, ito yung mga nag-iikot-ikot sa church at nagsasabing, sumunod na nga lang kasi kayo sa Old Testament para hindi na kayo usigin. Kasi kung tatanggapin nyo si Kristo, tapos susunod kayo sa lumang tipan, hindi namin kayo aawayin at mapapadali yung pagiging Christian natin. Ito yung mga taong to. Pang-apat, itong mga taong to, at ito makikita natin sa verse 12 and verse 13, itong mga taong to ay wala namang interes sa actual godly living. Meron lang silang interes sa kanilang reputasyon. At importante yun. Itong mga tao to, sabi dito sa atin ni Pablo, hindi nga nila sinusunod yung sarili nilang mensahe. Gusto lang nila na kapag tinignan sila ng mga tao, isipin ng mga tao na okay sila. These people care more about their reputation than actual godly living. Ito yung mga tao na wala naman talagang pakialam kung sa mapamumuhay na matuwid. Ang mga taong ito ay meron lang pakialam sa kung anong iisipin ng mga tao sa kanila. At ang sabi ni Pablo, iiwasan nyo tong mga taong to. 2 bagay. Iiwasan natin, may mga tao talagang ganun. May mga tao, kahit pag-ikot kayo sa mga churches ngayon, pakinig kayo, by their words or by their lives, pinapakita nila na ang mabuhay sa pamumuhay Kristiyano ay sa pamamagitan ni Kristo plus pagsisikap natin. At ang sabi ni Pablo, iiwasan nyo sila. Any form of theology na magsasabi o mag-i-insinuate na kulang si Kristo, pakaiwasan nyo to. Pero higit dito, mga kapatid, iwasan natin yung ganitong klaseng pamumuhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi show. Pero ito'y nagsho-show. Ano ibig sabihin? Ang buhay mananampalataya ay hindi palabas. Pero ito'y lumalabas.
Ang pagiging Kristiyano ay hindi listahan ng mga bagay na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin para isipin ng mga tao na Kristiyano ka. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay authentic na pakikipagniig sa Panginoon, at kapag ka nakipagniig ka sa Panginoon, kusang lalabas yun. Gaano ba karaming gawain na nag-uusap kami ni Daddy nung nakaraan nung nandiyan kami, at ang talagang gusto sana ni Daddy ay si Momay ay maka-attend ng isang youth camp. Habang youth pa siya, kasi ilang taon na lang hindi na youth si Momay. Ilang taon na lang magsisimula na siya maging young adult at and all that. At naiintindihan ko kung anong gustong mangyari ni Daddy. Siyempre, gusto niya sana makakita si Momay ng mga kapwa niya mananampalataya. Gusto sana ni Daddy ay makapakinig si Momay ng mga mensahe na talaga magpapalago sa kanya, magpapalawak sa pananaw niya. At nag-agree ako doon. Pero nung nagkukwentuhan kami ni Daddy, meron kaming isang pag-aalala patungkol dito. Anong mensahe ang makukuha ni Momay kapag umattend siya sa mga kalakaran na youth camp na nauso ngayon? Ito, maririnig niyang mensahe. Magbihis Kristiyano ka, magtunog Kristiyano ka, at mag-amoy Kristiyano ka, at sumali ka sa mga gawain na pang-Kristiyano, kasi ganon maging mananampalataya. Puro external. Alam ko kasi kasali ko doon sa mga youth camp na yun eh. Gaano ba karaming mga youth camp ang pagka dumalo ka, mas maraming kang mensaheng maririnig patungkol sa kung ano ang bawal sa Kristiyano, ano ang pwede sa Kristiyano, ano ang buhok ng Kristiyano, ano ang suot. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung mga bagay na yon. Pero ang totoong Christianity, ituturo ka kay Kristo. At kapag ikaw ay nalapit kay Kristo, yun ang kusang magpapaayos ng buhok mo at pananamit mo at pananalita mo. Dahil ang mga churches ngayon ay bihirang-bihira nang makakita ng authentic Christianity, susubukan na lang nila na i-paint kung ano ang itsura ng isang Kristiyano, at ang lalabas ay isang caricature. Ang lalabas ay ano yung panlabas na pamamaraan o pagkilos o pamumuhay ng isang Kristiyano, at susubukan nila na ipilit sa mga tao yun. Oy, bawal magpantalon ng isang Kristiyano. Bawal mag-makeup, bawal ganito buhok, bawal ganyan magsalita, dapat hindi mo ginagawa to, dapat hindi mo ganyan ginagawa. Totoo na may mga pananamit na hindi tama. Totoo na may mga pananalita na hindi tama, may mga klase ng entertainment na hindi tama. Totoo na may mga lifestyle na hindi compatible sa pagiging isang Kristiyano. Totoo yun. Pero hindi ba ang goal ng Christianity ay yung mga taong yun ay ilapit kay Kristo, at yung pagiging malapit nila kay Kristo ang magpapabago dun sa buhay nila? Organic lagi ang change na ini-introduce ng Christianity. Pero hindi wala na kasing organic eh. At pansinin niyo yung sinabi ni Pablo dito. Etong mga tao na nag-i-impose ng mga kautusan na to, pag inusisa niyo yung buhay nila, hindi din naman nila sinusunod yung tinuturo nila. Ito yung mga tipo ng tao na maghihigpit sa ibang tao para mukha silang banal, pero pag inusisa mo yung personal nilang buhay, hindi din naman nila sinusunod yung mga rules na ipinapataw nila sa ibang tao. May term tayo dyan, hypocrisy. At ang sabi ni Pablo, umiwas kayo dito. Dalawang bagay. Kung merong ganong katuruan, kung may nakikinig, may pinakikinggan kayong ganun ng katuruan, iwasan nyo sila. But more than that, iwasan natin to sa sarili nating pamumuhay. Mga magulang, ano ang tinuturo natin sa mga anak natin? Yung form ng Christianity o yung substance ng Christianity? Yung forma ng pagiging Kristiyano o yung laman ng pagiging Kristiyano? Ang problema sa form, mahirap siyang ituro. Ang problema, so for example, sa school namin ngayon, galit na galit yung admin at galit na galit ang mga yung prefect of discipline. Kasi yung mga estudyante ang hahaba ng buhok,
Alam niyo na, yung mga typical na hinihigpitan sa school, lalo na kapag traditional, yung galit na galit yung, bakit kayo ganyan makinig sa mga kanta? Bakit ganyan ang bihis nyo? Bakit ganyan ang buhok nyo? Bakit ba hindi kayo maging kagaya nitong pinaka-boring na estudyanteng meron tayo? Bakit ba yung buhok nyo hindi one side? Bakit ba masyado kayong modern? Naniniwala ako na kapag nga naman talaga nasa school ka, merong certain sense ng discipline tsaka uniformity na kailangan. Pero alam nyo kung anong problema kapag ka nakatuto ka sa itsura? Ang gagawin ng mga tao, susunod lang sila kapag nakatingin ka. Pag hindi ka na tumingin, babalik sa dati yun. Yun ang problema, mga kapatid, sa external change. Pag ang change ay external, kinakailangan mong laging bantayan para sumunod. Pagka nalingat ka ng tingin dyan, babalik sa dati yan. For example, ngayon yung mga anak natin, meron pang resemblance ng Christianity. Kasi nasa poder pa natin. Sa bagay, ngayon nga, kahit nasa poder natin, medyo matigas na nga ang ulo. Pero alam niyo yun, nakatira pa sa inyo, nababantayan, kahit papano narirendahan pa natin. Ito ang tanong ko. Suppose, dumating na yung araw na nagsarili na sila. At hindi nyo na sila madadaan sa galit at sermon. Linggo ng umaga. Sino sa kanila ang pinalaki natin in such a way na kapag ka may choice na sila, mag-church pa din sila pero kusa? Ito ang hamon sa atin, mga kapatid, itong binabasa natin, na ang ipanalangin natin ay isang substantial Christianity. Christianity bilang relasyon, hindi Christianity bilang costume. Kasi kahit gaano kaganda ang costume, hinuhubad yun eh. At itong sinasabi ni Pablo, ito iiwasan nyo. Ang iiwasan nyo ay yung mga klase ng pamamaraan at mga tao na ang tinuturo ay kumilos kayo ng ganito para magmukha kayong Kristiyano kahit hindi naman talaga kayo Kristiyano, para magkaroon kayo ng konting reputasyon sa mundong ito. Maging reputable Christians kayo, maging Christians kayo according to our expectation. God forbid na yun ang maging brand natin ng Christianity. Ano ang brand natin ng Christianity? Ito ang ipagmalaki natin. Sabi ni Pablo, Galatians chapter 6, "Far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ." Wala nawa akong dapat ipagmalaki kung hindi ang krus ng Panginoong Jesucristo, na kung saan ang mundo ay naipako na para sa akin at ako ay naipako na sa mundo. Ang sabi ni Pablo, ito ang ipagmalaki nyo, hindi external performance. Ang ipagmalaki nyo ay ang krus ng Panginoong Jesucristo. Sa krus, nailabas na guilty tayo. Pero sa krus, naipalabas din na tayo'y pinatawad ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Wala na akong relasyon sa mundo dahil doon sa krus ng Kalbaryo, kasama akong namatay ni Kristo, at yung nabuhay na maguli ay ibang nilalang na. Wala na akong, let's put it this way, para sa mga Kristiyano na addicted sa reputasyon, sa krus ng Kalbaryo, namatay yung reputasyon natin. Dahil sa krus ng Kalbaryo, pinakita ng Diyos sa buong mundo na makasalanan tayo. Ano pang reputasyon ang mini-maintain mo? Baka isipin kasi nila masama ako, baka isipin nila hindi ako okay. Tignan mo ang krus, talagang hindi ka okay. Sabi ni R.C. Sproul, kapag ka sinasabihan ka ng masama ng mga tao, huwag kang magalit. Kasi kung ano man yung sinabi nilang masama sa'yo, kulang yon. Sa krus ng Kalbaryo, nahubaran tayong lahat. Sa krus ng Kalbaryo, pinakita sa atin at pinakita sa lahat na ang tao ay walang angking kabutihan sa sarili niya. Ano pang reputasyon ang mini-maintain mo? Pero sa krus ng Kalbaryo, nandoon namatay ang anak ng Diyos para sa atin.
Kaya yung mundo ay concerned sa reputasyon. Ang mga mananampalataya ay nagmamalaki sa biyaya ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lolo, kahuli-hulihang araw ng buhay niya, hindi siya perfect, pero nandun ako nung kahuli-hulihan siyang nagmensahe. Dahil ilang taon siyang hindi nakapagmensahe, pinagbawalan siya ng doktor dahil sa kanyang boses, dahil hirap na hirap siya at sa kanyang paghinga. Pero nung huling nagmensahe ang lolo, isa lang ang naaalala kong minensahe niya, kung paano siyang dinampot ng Panginoon sa lusak ng kasalanan. At kapag nagmensahe siya, para bang yung pagkakaligtas sa kanya ng Diyos kahapon lang nangyari. Momay, yun ang kamangha-mangha doon sa kwento ni nanay. Hindi dahil sa nang babae si tatay. Okay, nung nagkwento ba ang nanay, meron ba siyang binanggit na pangalan? Nung binanggit ba nung nanay yun, tumaas ba ang BP? Tumaas ba ang BP niya? Kami ni Lejarden, ang gustong-gusto naming kwento, hindi nga kami masyadong interesado doon sa kwento ni Daddy patungkol doon sa mga text niya. Ang gusto naming kwento nung mas bata pa si Daddy. Ang gusto naming mga kwento, yung gamot na ininom niya, yung umiinom siya ng gamot para sa ubo. Yun ang gusto ko. Tapos ang gustong kwento ni Jarden, yung nagbanda si Daddy, yung white blood. Alam mo ba yun, Momay? Bokalista ang tatay mo, dati siyang kasali sa banda. Ngayon, hindi tayo namamangha sa chicks, hindi tayo namamangha sa gamot sa ubo, hindi tayo namamangha doon sa marijuanang tinanim ni Daddy, at hindi tayo namamangha sa banda, at hindi tayo namamangha sa mga bagay na yon. Ito ang kinamamangha natin. Dinampot siya ng Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Yun yung point ng kwento. Ang point ng kwento para sa lolo ko ay hindi yung siya kilalang palsipikador at sugarol doon sa bahay nila. Ang point ng kwento ay hindi yung siya na patay lasing, nakahandusay doon sa harap ng bahay nila, na brief lang ang suot niya. 3 araw na pagpupunta sa inuman. Hindi yun ang point ng kwento. Ang point ng kwento, hindi ka mangha-mangha na makasalanan na yung tao. Ang kamangha-mangha, dinampot sila ng Diyos. Yun ang pagmamalaki ng isang Kristiyano. At ang mundo ay concerned sa kung paano mag-iitsurang tama. Ang mundo ay concerned sa kung paano magmumukhang okay. Pero ang pagmamalaki ng isang Kristiyano ay kung paano siya ginawa ng Diyos na talagang okay. Hindi lang mukhang okay. When the world is concerned with appearance, the Christian is proud of real regeneration. May isang nagsabi na pwede kang kumuha ng bisikleta, ilagay mo sa garahe ng BMW, at ilagay mo doon yung bisikleta ng mga 20 years, maniwala ka sa akin, after 20 years, bisikleta pa din yun. Kumuha ka ng isang makasalanan, ilagay mo siya sa church, at ilagay mo siya sa church ng 20 years, balikan mo siya after 20 years, hanggat hindi kumikilos ang banal na spirito doon, makasalanan pa din siya. At kahit nabihisan mo ng choir gown yun, bigyan mo ng King James na Bible yon, suotan mo ng long sleeves, lagyan mo ng necktie, at pasalihin mo sa lahat ng ministry, hanggat hindi kumikilos ang banal na spirito sa kanya, hindi siya Kristiyano. Isa lang siyang makasalanan na naka-costume. So gusto kong huminto dito at magtanong, mananampalataya na ba talaga tayo o naka-costume lang? Paano natin malalaman? Costume lang ang pagiging Kristiyano natin kapag bukas sinubad na natin. Kasi costume lang naman ang nahuhubad mo. Ito ang sinasabi ni Pablo na ipagmalaki natin. Hindi yung mukha tayong Kristiyano. Alam niyo, maraming form to eh. Doon sa pinanggalingan ko, ang pagmamalaki ay ito. Ang pinagmamalaki namin noon ay kami sa lahat ng church sa mission, kami pinaka-active. Lalo na ako, napakatindi ng pagmamalaki ko noon. Kasi sa lahat ng youth organization, kami pinakamarami. Ang pagmamalaki ko noon, yung worship service, kami ang may hawak na youth. Si Kim ang nagtutugtog sa instrument, si Brian ang nagpapakanta, ako ang nagmemensahe.
Yun ang pagmamalaki namin. Ang pagmamalaki namin, meron kaming mission sa Isabela. Ang pagmamalaki namin, meron kaming camp. 3 beses kami mag-camp pagka bakasyon. Ang pagmamalaki namin, panalo kami sa Talent Fest at sa Sports Fest lagi. Ang pagmamalaki namin, magastos kami mag-anniversary at magastos kami mag-Christmas party. Alam niyo kung anong hindi namin binabanggit? Na nung si Kim tumutugtog ng instruments, na tumutugtog siya ng lasing. At si Brian, kapag siya ay nagpapakanta, kasama siya ni Kim na nag-inuman noong nakaraang gabi. At ako pagka magmemensahe ko, may ginagawa akong kalokohan pagkatapos kong magmensahe. Walang magbabanggit nun. Bakit? Kasi ang pagmamalaki namin, meron kaming reputasyon na active kami sa church. Ang hindi namin binabanggit, kaya kami masyadong occupied sa reputasyon. Kasi may tinatakpan kami sa loob. Ngayon, ano ang pagmamalaki natin? Huwag nawang dumating sa punto na bilang isang church, ang pagmamalaki natin, at least hindi kami kagaya nung ganong church. Ganon din, nagmalaki ka din. Naalala ko yung sinabi ni, kung hindi ako may narinig akong mensahe, alam nyo ba yung kwento ng Pariseo at Publikano? Yung may kwento si Kristo sa Old Testament, sa New Testament, sa Gospels, merong isang tax collector, merong isang corrupt na tax collector, imagine niyo si Diskaya, at merong isang Pharisee, yung Pharisee ay nagtatrabaho sa templo. Yung tax collector, yung corrupt ay nandun sa gilid ng templo, dinadagukan yung dibdib niya, at ang sabi ng tax collector, Panginoon, mahabag ka sa akin. Yung Pharisee ay nandun sa gitna ng templo, nakataas ang kamay. Ang sabi ng Pharisee, Panginoon, salamat sa iyo, hindi ako kagaya ng tax collector na yon. Alam niyo kung anong nakakatawa dun sa kwento na yon? Kasi galit tayo dun sa Pariseo. Pero habang binabasa natin yung kwento, ang sinasabi natin sa puso natin, Panginoon, salamat sa iyo, hindi ako kagaya ng Pariseo na yon. 3 yung nandun sa kwento. Yung tax collector, yung Pharisee, tsaka ikaw. Yung Pharisee, nakatingin siya dun sa tax collector, sabi ng Pharisee, Panginoon, buti na lang hindi ako tax collector. At ikaw na nagbabasa, ang sinasabi mo sa puso mo, buti na lang hindi ako Pharisee. Doon sa 3, isa lang ang nakatanggap ng biyaya, yung nandun sa gilid at ang sinasabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Kaya bilang mga mananampalataya, ang pinagmamalaki natin ay ito, kinahabagan lang tayo ng Diyos. At pagkalaki-laki nung habag na binigay sa atin ng Panginoon, nung niligtas niya tayo, yung kinanta natin kanina, Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. O pagkalaki-laking pag-ibig na gumawa nitong kaligtasan natin. Yung biyaya na nagbaba sa atin ng kaligtasan at yung pagkalaki-laking bangin na tinawid ng Diyos nung niligtas niya tayo. Mga kapatid, yun ang pagmamalaki natin. Ngayon, ano ang ipoperso natin? Pansinin niyo sinabi ni Pablo rito sa verse 15, For neither circumcision nor uncircumcision but a new creation. Kung naghahanap kayo ng pagkakaabalahan at kung naghahanap tayo ng isa sa buhay, itong sinabi ni Pablo, hindi yung pagtutuli o hindi yung hindi pagtutuli, hindi yung Gentile o yung Jew, but a new creation. Tayo ba'y bagong nilalang na? Nangyari na ba sa puso natin yung pagbabago ng yung identity na yon? Hindi na tayo lumang creation na nagpapanggap niya new creation, tayo'y bagong nilalang na. Bakit importante itong mensahe na to? Kunin natin yung mensahe na pinag-usapan natin like 2 Sundays ago, yung patungkol sa galit. Yung patungkol sa huwag kang lulubugan ng araw kapag galit ka o kapag magalit ka pero huwag kang magkakasala. Kunwari pinangaral ko yun. O walang magagalit. Pagka nagalit kayo, huwag magkakasala. Mag-sorry agad. Ayusin agad yung problema. Yun yung mensahe. Kung ikaw ay nagkukunwaring Kristiyano, ito ang gagawin mo. Para malugod sa akin ng Panginoon, kinakailangan, huwag akong magalit. Kinakailangan, huwag akong magkasala. Hahagupitin mo yung sarili mo, pero kaya mo hinahagupit yung sarili mo kasi yung hinihingi ng Bible ay hindi natural sa'yo. Kaya kailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi natural. Nagmumura ka pero sa isip mo lang. Okay? Laging yon ang
Laging yon ang mindset ng isang tao na nagpapanggap lang na Kristiyano. Walang pakialam ang Diyos sa iniisip ko, wag ko lang gagawin. Laging external lang emphasis. Pero yung totoong mananampalataya, paano niya ipaprocess yung command na yon? Yung totoong mananampalataya, paano niya kokontrolin yung galit niya? Ganito, yung anak ko gumawa ng isang bagay na makasalanan at talagang nagalit ako. O yung asawa ko, yung kasama ko sa trabaho, talagang napikon ako at talagang nagalit ako. Masama ang magalit at habang tinitignan ko yung puso ko, nakikita ko na ang puso ko ay punong-puno ng galit. Makasalanan ako. Pero lalapit ako sa Diyos. Kasi sa krus ng Kalbaryo, pinakita ng Diyos na binayaran na ni Kristo yung kapuotan ko eh. Yung kasalanan ko, si Kristo ang naipako para dun eh. At ngayon ako ay napatawad na. But more than that, iisipin ko na sa totoo lang marami kong bagay na ginawa na kagalit-galit sa harap ng Diyos. Karapat dapat ako sa impyerno. Pero ang binigay sa akin ay kaligtasan. Naging mahabagin sa akin ng Panginoon. Naging mabiyaya sa akin ng Panginoon. Hindi ako pinatulan ng Diyos sa kasalanan ko. Inaakap ako ng Panginoon sa kasalanan ko. Nilinis ako ng Panginoon. Hindi ako kinonsinti ng Diyos. Pero hindi ako hinagis ng Panginoon sa impyerno. Sabi ng Bible, kung gaano kalayo yung east sa west, inilayo ng Diyos yung kasalanan ko. Hindi nagalit sa akin ng Ama. At maaari niya akong disiplinahin, maaari niya akong paluin, pero yung pag pinapalo ako ng Ama, hindi siya galit. Namamalo siyang punong-puno ng pag-ibig. Yun ang ginawa sa akin ng Diyos. Ganon niya ako pinakitunguhan. Nung gumagawa ako ng kasalanan, hindi ako pinatulan ng Diyos, pinatawad ako ng Panginoon. At yung mga katotohanan na yun, ang magkakapag-impluensya sa akin kapag hinarap ko na yung asawa ko, yung anak ko na nakakaubos ng pasensya ko. Mahirap nang magalit ngayon ng makasalanan kapag naalala mo kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. Panginoon, ang tigas ng ulo ng anak ko. At sasagot ang Diyos, ako rin, matigas din ang ulo ng anak ko. Panginoon, ayaw niyang sumunod sa akin. Alam ko kung saan papunta yung gagawin niya eh. At sasagot ang Diyos, ako din. Paulit-ulit ko sinasabihan yung anak ko, ayaw ding makinig sa akin. Pero minamahal ko. Pero inaabot ko. Pero pinagpapasensyahan ko. At kapag ka naramdaman mong ginagawa ng Diyos sa'yo yun, sige nga, magalit ka dun sa anak mo, magalit ka sa asawa, magagalit ka pa rin. Pero iba na yung flavor ng galit mo. Kasi yung galit mo, hindi na kagaya dati na, bakit hindi mo ko sinusunod? Ngayon, ang flavor na ng galit mo, anak, mahal kita eh. Ayokong mangyari sa'yo, yung kapahamakan na mangyayari sa'yo, kapag tinuloy mo yan, parang habag mo na, sumakinig ka sa akin. Maaring may galit pa din doon, pero yung galit doon, righteous na. Galit na nang nagmamahal yun. At maniwala kayo sa akin, nakaka-apekto sa pagsasalita yun. At yung galit na yun, yun yung galit na sinusubukang i-build yung relationship. Halika, ayusin natin. Huwag ka nang matigas ang ulo, ayokong mapahamak eh. Hindi na selfish yung anger. In short, sa pagtatapos ng ating mensahe ngayon, hindi tayo pinagsusuot ng costume ng pagiging Kristiyano natin na huhubarin natin kapag wala nang nakatingin sa atin. Inaanyayahan tayo ng Diyos sa isang honest na relationship kung saan nakita na guilty tayo. Na wala tayong magagawa sa sarili natin at pinatawad tayo ng Panginoon. At yung pagpapatawad na yun, ang ikinabubuhay natin araw-araw. Or, nakita natin sa Galatians din, ano ang sabi ng Bible? Ako'y naipako ng kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa aking laman, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng buhay niya para sa akin. Ano sabi ng Bible? For I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Pakinggan natin ang mensahe ng awit na ito.
At pagkatapos ay papanalangin tayo ng ating pastor. Pagkatapos po nitong awit na ito.